Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate ay tumaas mula 3.1% noong Disyembre 2024 patungong 4.3% noong Enero 2025. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang pagbaba sa employment rate. Samantala, ang mga sektor na apektado ng pagtaas ng unemployment ay kinabibilangan ng wholesale at retail trade, manufacturing at accommodation services. Karaniwang nagaganap ang pagbagsak ng employment pagkatapos ng holiday season. Isang kaunting pagtaas din ang naitala sa underemployment rate mula 1.0% patungong 13.3%, na naglalawan ng lumalaking bilang ng mga manggagawa na naghahanap ng mas mahabang oras ng trabaho o mas mataas na kita. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mga permanenteng trabaho. Sa kabilang banda, ang libreng theoretical driving courses ay nakatakdang isagawa mula Marso 11 hanggang Marso 14 na. Ang programang ito ay binubuo ng 2 batches na tatanggap ng mga kalahok. Ayon kay Secretary Vince Dizon, isinasagawa na ang legal na terminasyon ng kontrata para sa Common Station sa Quezon City. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang mapabilis ang proyekto. Dapat sana ay natapos na ang proyekto ng Common Station noong 2021, kaya't ang mga commuter ay hindi pa nakikinabang mula rito. Gayunpaman, may mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang sitwasyon. Tungkol naman sa pambansang seguridad, ang Philippine Air Force ay nagmamadali sa investigasyon upang maibalik ang kanilang mga AA-50 fighter jets sa operasyon. Mahalaga ang mga unit na ito para sa panlabas at panloob na depensa ng bansa. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng Air Force na patuloy nilang naipapahayag ang seguridad ng teritoryo at himpapawid ng bansa gamit ang ibang unit at sistema. Ang kanilang dedikasyon sa tungkulin ay nananatiling matatag. Ang pagbagsak ng eroplano ay naganap habang nagsasagawa ng isang taktikal na operasyon, na nagbigay diin sa panganib na dala ng mga ganitong misyon. Mahalaga ang masusing pagsusuri sa mga sanhi ng aksidente. Sa usaping pangkalusugan, mahalagang tukuyin ang mga posibleng pagkukulang sa mga proseso ng deportasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang integridad ng sistema. Bukod dito, ang pagkakaroon ng masusing investigasyon sa mga ahensya ng gobyerno ay kinakailangan upang matukoy ang mga kaso ng collusion at hindi tamang gawain. Mahalaga ring ipatupad ang mga regulasyon na nag-utos sa mga ahensya na maging transparent sa kanilang mga operasyon, lalo na sa mga deportees. Samantala, ang pagkakakilanlan ng sospek bilang isang pulis ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa integridad ng mga otoridad. Ito ay naglalantad ng mga problema sa loob ng kapulisan. Ayon sa mga ulat, ang halaga na nakumpiskang shabu ay humigit kumulang EAE 200,000 na nagpapahiwatig na malawakang operasyon ng drug trade. Ito rin ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahigpit na mga hakbang laban sa droga. Ang paglabag sa Republic Act 100,165 ay nagbigay diin sa mga seryosong parusa para sa mga lumalabag. Kinakailangan ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang labanan ang ganitong uri ng krimen. Sa Senado, kinakailangan ding dumalo ang mga miyembro ng Technical Working Group mula sa Senado at mababang kapulungan sa oral arguments. Mahalaga ang kanilang presensya upang mas mapalalim ang pag-unawa sa mga isyu. Naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na hindi sapat ang isang araw para talakayin ang mga isyu sa petisyon, kaya't nadagdagan ang oral arguments sa 3 araw mula Abril 1 hanggang 3. Ipinahayag ni ER Edwin Mercado ng PhilHealth na sisimulan na nilang bayaran ang mga utang sa mga ospital, bahagi ng kanilang pagsisikap na maibalik ang tiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Nagsagawa ang DIP ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa panahon ng mainit na panahon. Kasama rito ang pag-adjust ng schedule ng klase. Katulad nito, nagpatupad ang MMEA ng 30 minutong pahinga upang mapanatili ang kalusugan ng mga traffic law enforcers as street sweepers sa matinding init. Ang mga pahingang ito ay nakatakdang ipatupad mula Marso hanggang Mayo. Isang livelihood program ang isinasagawa sa Barangay Dolores, Taytay upang matulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng karagdagang kita. Nakatuon ito sa paggawa ng mga produktong gaya ng dishwashing liquid. Ang mga kababaihan sa kanilang grupo ay nakikinabang mula sa mga proyektong ito na nagbibigay ng karagdagang kita para sa kanilang pamilya. Nakakatulong ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, sa Bulacan, may mga babala ang Public Health Office tungkol sa panganib ng food poisoning at diarrhea, lalo na sa tag-init. Mahalaga ang tamang pag-ingat sa mga pagkain at inumin. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay ay nakadepende sa wastong kalinisan ng pagkain. Dapat siguraduhin na ang mga pagkain ay sariwa at ligtas upang maiwasan ang sakit.
Maraming marinero ang hindi tumatanggap ng kanilang sahod sa tamang oras, na nagresulta sa matinding kahirapan. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng pag-abandona ng mga tao sa banyagang lugar. Sa kabilang banda, ang mga marinero na naiiwan sa ibang bansa ay madalas na biktima ng hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. Kadalasan, nahihirapan silang makauwi dahil sa kakulangan ng pondo. Sa makatuwid, ang suporta mula sa komunidad at mga kapitbahay ay mahalaga para sa mga marinero na stranded sa ibang bansa. Kadalasan, sila ay umaasa sa tulong ng ibang tao para makatawid sa araw-araw. Dagdag pa rito, maraming barko ang inabandona dahil sa flag of convenience kung saan ang mga may-ari ay nagre-rehistro sa mga bansang may mas maluwag na batas. Ito ay nagpapadali sa pag-iwas sa pananagutan. Gayun din, ang kakulangan sa pagtugon ng mga awtoridad sa problema ng mga inabandonang barko ay nagiging sanhi ng pagdami ng mga insidente. Madalas, hindi sapat ang pagsisikap upang makahanap ng epektibong solusyon. Kasabay nito, ang mga crew ng mga inabandonang barko, tulad ni Anel Brito, ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kakulangan ng malinis na tubig at panganib mula sa mga pirata. Ang kanilang sitwasyon ay lalong lumalala dahil sa kakulangan ng suporta mula sa mga lokal na awtoridad. Maaming seaman ang nag-isip na ang kanilang mga pangarap ay maaring masiya dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari, tulad ng pagkakasakit o hindi pagbabayad ng sahod. Bilang karagdagan, ang mga kumpanya ng barko ay kadalasang walang pakialam sa kapakanan ng kanilang mga empleyado, na nagiging sanhi ng pag-alala sa kanilang seguridad sa trabaho. Sa huli, ang gobyerno ng Pilipinas ay kinakailangang kumilos ng mas mabilis upang tulungan ang mga seaman na naiiwan sa ibang bansa at hindi makauwi. Some outreach from Ukrainian President Zelensky. Sounds like he's ready to get back to the negotiating table. Let's take a look. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. This as President Trump has temporarily cut off military funding to and intelligence sharing with Ukraine, but those moves could be reversed very soon. Here with the very latest, our Secretary of State. On the screen, Truth Social earlier today. President Trump, release all the hostages now, not later. Immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is over for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted. I am sending Israel everything it needs to finish the job. Not a single Hamas member will be safe if you don't do as I say. I have just met with your former hostages. By the way, I ran into them in D.C. as well. Their stories are harrowing. Whose lives you have destroyed. This is your last warning. For the leadership, now is the time to leave Gaza while you still have a chance. Also, the people of Gaza, a beautiful future awaits, but not if you hold hostages. If you do, you are dead. Make a smart decision. Release the hostages now, or there will be hell to pay later. Wow. Now, I guess that's pretty clear and unambiguous, and I think both of us know President Trump well enough. He means it. What's going to happen? Yep. Well, hopefully that they're going to do exactly what he just said. You know how long we've been waiting for a long time in this country to have the kind of leadership with that kind of clarity.